Ang KTM Duke 200 ay may engine specs na 199.5cc single-cylinder double overhead camshaft, liquid cooling Bosch electronic fuel injection with a maximum power of 26 horsepower at 10,000 RPM and maximum torque of 19.2 Nm at 8,000 RPM, one of the most powerful four-stroke option in its class. Ang kanyang frame design ay powder-coated steel trellis na may 13.4 liters tank capacity, 300mm front brake and 230mm rear brake disc diameter, bi-brake 4-piston front and bi-brake single-piston rear brake. Ang suspension naman ito ay W-apex upside down sa front at W-apex adjustable monoshock naman sa rear. Seating height na 805mm at may retail price na 178,000 pesos. So dito sa kanyang panel, meron siyang signal. Ito yung signal light niya. Ito yung engine check. Yung gears nandito. So ito yung lights niya. Yung ABS. Tapos nandito yung fuel gauge. So ito yung temperature check niya. Yung RPM. So yan. So, standard lang. Yung mga normal indication lang din ng motor na dyan. So, ito yung kanyang kill switch. Hindi mo siya masususi kapag naka-off yung kill switch niya. Dapat naka-on siya. Ito yung start button niya. Tapos meron lang siyang ditong parang slot na naka-ready na kung gusto mong may ilagay ka na kung ano mong switch. Halimbawa, hazard, mga gano'n. So, ito yung lights niya. Yung high beam and low beam. Andito yung kanyang signal light. And yung horn. So, brake, clutch. So, yun lang naman. Ang ganda ng kulay nito. Tingnan mo yung frame. Ito yung parang naging signature ni KTM. Yung labas yung frame niya na bright orange. Ganda pa rin tingnan eh. Monoshock siya. So, ito. Kapal ng spring, oh. Adjustable na rin siya. Ayan. So, dito naman sa harap, ayan, ang napakaangas niyang headlight. Hindi pa siya LED. Ayan. Pero ang angas ng headlight niya. Yung design talagang KTM ang Parang KTM original yung design eh, no? Yung signal light niya, LED na siya. Nakakaiba yung design. Kita niya ba? Yun o. Kakaiba yung design niya. No? Sturdy din siya. Hindi siya yung sobrang lambot. Naka-inverted front shock na rin siya. So, ayan. Ito yung kanyang fender sa unahan. Ganda ng quality. Wow. So, single cylinder. Ito yung kanyang fan. Itong tapakan ng driver, tingin mo, bumabalik siya. Diba? Naliliko. Okay din to eh. Kasi kung tumaob ka, matutupi lang siya. Hindi siya mababali. Diba? Ito yung sa pillion. Tungtungan na yung OBR. Ayan. May locking mechanism siya dito. Diba? Quality oh. Ito yung design ng kanyang taillight. So yung signal light niya, same design yung nasa front. Kakaiba. Yung tires niya is MRF. Ang size ng tires niya sa likod is 150/60 by 17. Sa harap ay 110/70 by 17. Guys, pag nakasakay naman ako, ganito yung itsura ko. So, ganito yung magiging itsura nyo kung kayo ay same height ko na 5'6". Ayan.
Kaya niya. Kinaya ko nga eh. Siya pala yung owner nitong ano natin, Duke 200. Gano'ng katagal na sa'yo ito, pre? Sasaglit pa lang, no? Pre, what do you do for a living, pre? Office worker. Working as a nature specialist. Okay. Ayun. Ayun, para ma-inspire lang yung ano natin, nanonood. Okay na, pre. Maraming salamat, ha. Pre. Rides tayo. Friday. Sige. Ma-breakin mo na. Nabigyan pa nga yung ating pakabit ni paring Alex. Ayun. Uwi na tayo. Ayun, nanibago ulit ako. Shout out paring Alex. Ayun guys, dito na natapos ang video na to, no? Maraming salamat ulit sa inyong panonood. So guys, 100 plus subscribers na lang ang kulang ko, no? Makaka 1,000 subscribers na tayo. Maraming salamat. Ayun. Kung di pa kayo nakasubscribe guys, please subscribe. And hit that like button, no? At pangako ko sa inyo, marami pa tayong gagawin na videos. So ito yung start pa lang, no? Kasi alam nyo na, siguro mahalata nyo rin sa mga kuha ng videos ko na baguhan pa lang tayo. Pero isiguraduhin ko na kada videos ay lagi nating i-improve. Guys, hanggang dito na lang ang video na to. Jeep Moto, peace out.